Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli po tayong magsama-sama sa ating pagbubulay-bulay ngayong gabi at sa ating mga panalanginan ngayong gabing ito. At gusto ko pong basahin yung ating isa sa text na pagbabasihan ng ating pagbubulay-bulay sa gabing ito mula sa Lamentations chapter 3 verse 25 na sinasabi, "The Lord is good to those who wait for Him, to the person who seek Him." Sige po tayo po sumandaling manalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, narito kami Panginoon, muli na makikinig ng mensahe mo Panginoon, mag-aral, magbubulay-bulay ng iyong mga salita, dakilang Diyos, kaya dalangin namin na pangunahan mo po kami, banal na Espiritu, at nawadakilang Diyos ang mensahe na ninanais mong dalhin sa amin, Panginoon, ay makita namin at maunawaan, tanggapin namin ng buong-buo, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, na ikaw nawa ang magsalita, Panginoon. Sa pamamagitan ko, gamitin mong bibig mo lang ako, Panginoon. Ikaw ang siyang madakila at mahayag, Panginoon, sa gabing ito sa aming mga pagbubulay-bulay. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Muli ko pong basahin yung sa Lamentations chapter 3 verse 25. "The Lord is good to those who wait for Him, to the person who seek Him." At yung sa Romans chapter 12 verse 12, sabi niya, "Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer." Sabi niya sa Tagalog, "Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapigatian, at palagi kayong manalangin." At basahin ko rin sa Galatians chapter 6 verse 9. "And let us not grow weary in doing good, for in due time we will reap if we do not give up." Sabi niya sa Tagalog, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. So, yun po yung tatlong verse na ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi na pinamagatan kong waiting patiently. Yun po yung So, waiting patiently. The word patiently. Na yun yung binabanggit din sa tatlong verse na aking binasa kanina. Na ang mga verses na ito ay nagsasabi sa atin na tayo'y maging patient, mapagpasensya, matyaga, mapagtiis sa lahat ng pagkakataon. So, ano ba yung meaning ng patience sa dictionary? Ito po yung sinasabi na meaning na ang ganda pala ng word na ito. Patience is the capacity or ability to accept or tolerate delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. Yung kakayahan daw na i-accept o i-tolerate yung delay, di ba? Yung trouble or suffering without getting angry, na hindi ka nagagalit o hindi sumasama ang yung loob. So yun yung patience. Na ang sinasabi, ang patience is a virtue. Ang patience is isang virtue na isang magandang asal na madalas na binabanggit o pinapag-aral ay sinasabi ng ating banal na kasulatan. Ang patience, ang virtue na patience ay isa doon sa fruit of the Holy Spirit na binabanggit din sa banal na kasulatan sa Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23. 'Di ba dito sa Galatians ito binabanggit yung siyam na fruit of the Holy Spirit, yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. So, isa yung patience doon sa bunga ng banal na Espiritu na tayo na pinapanahanan ng banal na Espiritu, dapat ito yung isang makita na bunga ng presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay. Dahil itinuturo sa atin ng banal na kasulatan na ang patience o ang virtue na patience ay isang mahalaga na aspeto ng ating relasyon sa ating Diyos at sa ating relasyon sa ibang mga tao. So,
kung ito ay kung ang patience ay virtue, isang magandang asal, tayo po, kumusta po yung ating virtue of patience sa ating mga sarili mismo, at tayo lang po yung makakapagsabi kung ano yung kalagayan ng ating buhay sa virtue na ito, na sa ating kapanahunan, tayo po sa panahon natin ay sa ating kapanahunan ay nabubuhay tayo sa presensya ng advancement ng technology, na pwedeng may mga ma-receive yung mga ating mga tinatanggap, ay yung ating mga dinidesire o yung ating mga gusto o yung ating mga pangangailangan. Katulad ng yung sa grocery, kung mag-grocery ka o mag-shopping ka, 'di ba? Ngayon dahil sa advancement ng technology ay pwede ka nang hindi pupunta sa grocery, hindi ka na pupunta sa mall, kasi pwede ka na mag-shopping sa Lazada, pwede ka na mag-order kung ano yung gusto mo sa Lazada, sa Shopee, at marami pang mga At maging sa mga pagsagot sa mga sulat, 'di ba? Dati ang tagal bago mo matanggap ang sagot kung meron ka mang sinusulatan na mga tao o yung mga katanungan, yung mga query natin. Ay ngayon, dahil sa technology ay napadali yung natin, dahil meron ka nang magamit na email, meron ng Messenger, Facebook, Viber, at yung iba pang mga ng social media na pwedeng makapagpabilis doon sa ninanais mo na gawin o mangyari. Maging sa mga pagkain, di ba? Ang dali na nating mag-order ng tumawag ka lang sa Grab, sa Food Panda, i-deliver na yung So, ito yung ng advancement ng technology, na halos lahat ng ating pagkailangan o gusto ay madali na nating ma-access. Isang click mo lang sa cellphone, isang swipe mo lang sa mga iPhone, sa mga di ba? Sa tab, sa iPad, sa laptops, ay na-deliver na, easily delivered na sa mga sa ating mga pintuan, sa ating mga gate, yung mga kailangan natin. Pero sa ganitong panahon, sa lahat ng mga ito, na naiintindihan, sabi nga nung devotion na aking nabasa, do we still understand the meaning of patience? O napapractice pa ba natin yung virtue na patience sa ganitong panahon o pagkakataon? Lalong-lalo na kung nakatira tayo sa mga developed countries talaga, di ba? Na may strong possibility daw na baka hindi na natin kakailanganin yung virtue na ito. Kasi yung hindi mo na kailangan mag-antay, hindi mo na kailangan kasi madali na lahat. So, kumusta yung ulitin ko yung question, how's our patience? Kung yung sinasabi na definition ng patience is the capacity or ability to accept or tolerate delay, trouble, suffering without getting angry or upset. Hindi ka sumasama ang loob mo, hindi ka nagagalit kahit doon sa mga kahit may delay o may trouble o may suffering ka na nararanasan o pinagdadaanan. So at as Christians o bilang anak ng Diyos, gaano tayo katyaga na mag-antay, na maghintay, di ba? How do we wait for the answer to our prayers? Gaano tayo katyaga na maghintay doon sa katugunan sa ating mga panalangin? O gaano tayo katyaga na maghintay sa mga taong kausap mo o hinihintay mo? O gaano tayo katyaga na maghintay doon sa order mo kung nadidelay sa restaurant, delivery ng order mo or sagot sa mga mensahe mo sa text message, di ba? Gaano yung yung katyaga kang magantay? Madali ka bang magalit o doon sa sa mga tao na nagkukos ng delay sa mga na i-demonstrate pa ba natin
bilang mga Kristiyano o mga anak ng Diyos, yung virtue ng patience, nakikita ba sa ating buhay na hindi tayo, na kahit sa mga ganitong sitwasyon na pagkakataon, yung mga delay, yung mga mahirap kausap na mga tao, na-demonstrate pa ba natin na hindi tayo na-upset o nagagalit o naiinis o yung kabaligtaran, ang dali nating mainis o magalit sa mga ganitong sitwasyon. Kasi dahil daw sa advancement ng technology kuminsan ay nagbabago din yung tolerance ng tao. Aminin man natin o hindi, pero yan yung realidad na dapat natin bantayan o i-assess sa ating mga sarili. Kasi siyempre napapamper tayo doon sa nasanay na tayo sa madali lahat, yung i-click mo lang yung ganito, i-swipe mo lang yung ganito, andyan na yung ano. So parang nasanay na tayo doon, at doon sa mga pagkakataon na may delay o nakukos na trouble o ano sa'yo, parang hindi mo na i-demonstrate yung ano, madali ka nang magalit o mainip o mainis doon sa mga pagkakataon na yon. At yun daw yung dapat nating ano, dahil yun yung realidad na nangyayari, dahil sa advancement ng ano ay nababago din daw yung ating tolerance. So, bantayan natin at i-assess natin, lalong-lalo na sa atin na bilang mga anak ng Diyos. Kasi tayo yung mga tao na nakapaligid sa atin ay tinitignan tayo kasi tayo yung ambassador ni Christ, tayo yung nagre-represent kay Kristo na ating Panginoon. So, dapat makakitaan tayo ng virtue of patience sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng sitwasyon. Dahil ito yung itinuturo sa atin ng banal na kasulatan na sana hindi tayo mabago. Yung sinasabi dito na nababago yung tolerance ng ano dahil sa mga ganito sa advancement ng technology. Pero tayo bilang mga Kristiyano dapat mas nababago for the better, na mas lalong na nag-grow yung virtue na ito sa ating buhay, yung patience natin. Pero kahit sa ganitong realidad ng mundo, merong isang hindi nagbabago. Merong isa na never change in the way He works, at ito yung ating Diyos. He's our loving God, na yung His good, yung good na plano niya sa atin, His good plan for us do not change. His love for us do not change. And His patience in understanding us. Ito yung di ba? Hindi nagbabago. Nagaano ka man kapasaway o ano, ay yung patience ni Lord ay hindi nagbabago para sa'yo, para intindihin ka at unawain ka. Yun yung katotohanan. Na ang isa pang ng advancement ng technology, dahil nasanay na tayo, parang napamper na tayo doon sa mga madali na mga bagay, na kung minsan ito din daw yung nagiging parang inaano na pati yung pananalangin natin kay God. Parang gusto na rin natin na parang ganun kadali kung gaano kadali mo i-click o i-swipe yung mga gusto mo at kailangan mo. Parang yun na rin ang ini-expect natin na mula kay God. Parang itutulad na doon sa daily routine natin na ay i-click ko lang yan, i-chat ko lang ito, makuha ko na yung ano ko. Kaya madalas nagpe-pray tayo ng, 'di ba? Nagpe-pray tayo ng fast healing, nagpe-pray tayo ng immediate answer sa ating mga panalangin, na parang ang tingin na natin kay God ay parang machine na rin, na dapat mabilis niyang i-fulfill yung gusto natin, na yung Lord, gusto ko ito, Lord, kailangan ko ito, na kung hindi nasunod yung ating gusto ay tayo pa yung nagtatampo. Parang ginagawa na natin na machine si Lord doon sa ano natin, na ito rin daw yung naidudulot na na ito yung dapat nating bantayan sa ating mga sarili bilang mga anak ng Diyos. Of course, si Lord gusto naman niya talagang ibigay yung ating mga hinihiling, 'di ba? Gusto niyang ibigay yan at kaya niyang gawin instantly. Parang yung gusto natin, kaya niyang gawin yon.
Pero ang nakakalimutan natin na yung Diyos yung nakakaalam kung ano yung nakakabuti para sa atin. Nakakalimutan natin na siya yung nakakaalam yung right timing para sa lahat ng bagay. Nakakalimutan natin na ang pagkilos ng Diyos ay ginagawa niya sa paraan na makakaglorify lang sa Kanya. At ang Diyos ay nasasaktan din siya kung parang itinitreat natin na parang siya parang yung gusto natin ay mangyari din yung instant sa lahat ng ating pangangailangan yung pagsagot ng Diyos sa ating na parang ginagawa natin siyang parang machine. So nasasaktan din si Lord kasi may damdamin siya. Ang patience is an important virtue in our daily lives. At i-demonstrate ng Diyos kung paano maging patient, di ba? I-demonstrate niya ito nung nabuhay siya dito sa lupa. I-demonstrate niya ito upang makita natin ng mga anak niya ang katangian na ito at ito rin yung magiging katangian natin. Kasi tayo, sabi ko nga kanina, tayo yung representative, tayo na po yung mga representative ni Kristo. Kaya dapat makita rin sa atin yung virtue na ito. Kaya ito yung itinuturo sa banal na kasulatan at yung mga verse na ating binasa sa atin. At maraming verses sa Biblia na nag-i-encourage sa atin kung paano natin mapalago, paano natin i-cultivate ang virtue na ito ng patience. Ang isang verse is yung binasa ko kanina sa Romans 12:12. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. So ito po yung sinasabi sa atin ng mga salita ng Diyos. Kailangan natin maging patient sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. At sa James chapter 1 verse 3 hanggang 4, sabi niya, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So yung yung natitest yung ating faith sa pamamagitan ng mga problema, mga pagsubok na ating nararanasan, yung endurance natin ay nag-grow. So ibig sabihin, yung tolerance natin mag-grow. Na sa mga susunod na pagkakataon ay kayang-kaya na natin yung sa pamamagitan ng presensya ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At itinuturuan tayo ng Biblia, ng mga salita ng Diyos na maging patient sa ating pakikipasalamuha sa ating kapwa, sa ibang mga tao. Kasi gusto niya na makita sa atin, maramdaman ng ibang tao yung pag-ibig niya, pag-ibig ng Diyos para sa kanila sa pamamagitan natin. Gusto niyang maging instrument tayo na sa ating pakikipagkapwa, pakikisalamuha sa ibang tao ay makikita sa atin yung virtue ng patience. Sabi niya sa Colossians chapter 3 verse 12 at 13, we are encouraged to clothe ourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience when dealing with others, even to those who may be difficult to love. So ito yung sinasabi sa atin sa verse na ito na we must clothe ourselves with compassion sa ibang tao, sa ating kapwa, kindness, humility, gentleness, and patience. Maging sa mga tao daw na mahirap pakisamahan. Kahit doon sa mga tao na mahirap pakisamahan ay i-exercise natin yung ating compassion, kindness, patience, gentleness, at saka humility para sa kanila. Kasi ito yung gusto ng Diyos na makita sa ating mga buhay bilang mga anak niya. Sabi, God blesses those who are patient. He blesses those who seek Him. Di ba? Pinagpapala ng Diyos yung mga matyaga o matyaga, mapagtiis at saka mapagpasensya. Yun yung nung parang Tagalog ng patience, di ba? So, God blesses those who are patient. He blesses those who seek Him. Pero sabi nga, ang tanong, are these blessings immediate? Immediate ba yung blessing? Kung naging matyaga tayo, kung sinisik natin siya, immediate ba yung
pwede na maging immediate. Diba? Alam naman natin na God answers our prayers in 3 ways. Yes, wait, and no. So, pwedeng kaagad-agad ay pagpapalain ka ng Diyos. Ibibigay niya yung hinihiling mo. Pero, sometimes, hindi na, wait, anak. May tamang panahon para dyan. At kung minsan, anak, hindi. Kasi hindi yan yung para sa'yo. Meron akong mas magandang plano at ibibigay para sa'yo. Parang yun yung ni Lord kasi. But the true gift of God is knowing Him. Kailangan makilala mo siya kung sino yung Diyos na napakabuti yung ating Diyos na kaya niyang ipagkaloob yung ating mga pangangailangan. Pero ayon sa kanyang kalooban. Yun yung natin. The true gift of God is knowing Him, seeking Him, and trusting Him in all circumstances, sa lahat ng pagkakataon. And by cultivating our patience, kung pinapalago natin o kinocultivate natin yung ating patience, we can become more like Jesus. Kasi ito yung katangian ng Diyos. Ito yung katangian ng Diyos. So, kung tayo dinidesire natin na palaguin din o i-cultivate yung ating patience, ay nagiging katulad tayo, di ba? Nagiging katulad tayo ni Kristo. And to better reflect to the world around us, na makita sa atin yung Christ-like character, na kung saan man tayo at kung sino man yung makakausap natin, makikita sa atin na anak tayo ng Diyos, yung parang halata na ito, siguro Kristiyano ito. Kaysa naman doon sa kabaligtaran ng patience, kung magagalitin ka, Kristiyano ka man, pero kung madali ka namang magalit, madali kang mainis, madali kang mainip, parang hindi magkatugma. So, ito yung itinuturo sa atin ng ating mga talata na ating pinagbulay-bulayan sa hapong ito, na sana makita sa atin yung virtue of patience na bilang mga anak ng Diyos, para ma-display natin, ma-demonstrate natin yung katangian ng Diyos na ating sinasamba at sinasampalatayanan. So, yun po. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, aming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa mensahe na ibinigay mo sa amin, Panginoon, sa gabing ito. At dalangin namin, Panginoon, na sa mga salita na narinig namin, na hindi namin masyadong maunawaan, Panginoon, na hindi namin masyadong madigest, Panginoon, Lord, Holy Spirit, tulungan mo kami na maunawaan ito, Panginoon, upang makita namin, Panginoon, ang mga ninanais mo na maging kami dakilang Diyos. Lord, continue to teach us and help us, Panginoon, to have and to display the virtue of patience, Panginoon, para sa iyong kapurihan, dakilang Diyos, hindi para sa aming kapurihan, Panginoon, kundi para ma-display namin, Panginoon, ang karakter mo sa buhay namin, dakilang Diyos. Lord, hindi namin magagawa ito, Panginoon, kaya patuloy mo kaming tulungan at turuan, dakilang Diyos, na maging isang anak mo na ninanais mo, Panginoon, na maging kaaya-aya at kalugod-lugod sa iyo. Lord, dalangin ko, Panginoon, kung anuman ang panalangin ng aking mga kapatid, dakilang Diyos, Lord, dinudulog ko ang lahat ng kanilang mga panalangin na binibigkas, Panginoon. Lord God, honor, O God, Lord, pakinggan mo, Panginoon, ang panalangin ng iyong mga anak. Lord God, salamat po, Panginoon. Ikaw nawa ang patuloy na madakila at maitaas sa aming mga buhay. Salamat po, ito po ang aking mga panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Good evening po sa ating lahat.